mauna karon ang atong isgutan kanang word nga Trinity. Unsa man gyud ang Trinity mga kaigsuonan? Daghan kayo ang mga kaigsuonan, daghan sa mga katawhan nga naglibog kung unsa daw ang Trinity. Simple mga kaigsuonan nga pag-analisa o pag-interpret nato ana mga kaigsuonan about sa Trinity. Matud pa sa islogan nila sa Trinity mga kaigsuonan, usa ka Dios nagpadayag og tulo ka persona. So mao na mga kaigsuonan ang simpleng pagkahulugan sa Trinity. Kung imong sabton mga kaigsuonan, isa ka lawas sa amahan, isa ka lawas sa anak, isa ka lawas sa espiritu. Tulo. Pero ang counting sa mga Trinitarian belief is isa. So ang pangutana, pwede ba na mga kaigsuonan? Oneness pod mga kaigsuonan nga belief may tungod sa isa ka Ginoo. Ang ila pong slogan mga kaigsuonan, nag-ingon pod nga usa ka Dios ug nagpadayag siya sa tulo ka bahin o persona. So but pasabot, ang Dios siya gihapon ang anak, siya gihapon ang amahan, ug siya gihapon ang espiritu. Kabahin nato mga kaigsuonan, unsa man ang ato ang pananaw sa may tungod ana nga mga allegation mga kaigsuonan. Now, simple lang akong pananaw mga kaigsuonan. Trinitarian belief, oneness belief. Pag-interpret, managlahi ang pagtuo sa atong pag-analisa o sa atong pag-interpret may tungod sa nag-iisang Dios, no? Alang ka na ako mga kaigsuonan, nagtuo pod ko mga kaigsuonan nga isa ra gid ang Dios. Mao na labing tinuod mga kaigsuonan. Well, alang na ko mga kaigsuonan, kung atong pagabasahon gud ang Biblia mga kaigsuonan, ang hinungdan mga kaigsuonan nabahin mga kaigsuonan. Lahi pod ang grupo sa Trinitarian, lahi pod ang grupo sa Oneness. So dili gud pwede nga magka hiusa kini mga kaigsuonan tungkay managlahi og doktrina or managlahi og explanation may tungod aning duha. Mabasa man gyud nato mga kaigsuonan nga si Kristo nagpadayag gyud nga do nagyoy amahan. Mabasa nato mga kaigsuonan, di ba? Ang giingon nga ang amahan mao ang akong ulo. Ang amahan mao ang akong tigatiman kung sa punuan sa paras. Ang amahan mao ang ako ang witness. Di ba? Gisulti na ni Kristo. Mabasa pod nato mga kaigsuonan dapig sa Oneness nga si Kristo nag-ingon pod mga kaigsuonan nga ako ug ang amahan usara. So diha karon mga kaigsuonan managlahi ang interpretasyon. So ingani mga kaigsuonan ang akong interpretasyon may tungod sa amahan, may tungod sa anak ug may tungod sa espiritu. Una mga kaigsuonan, si Kristo nag-ingon, ako naa sa amahan, ug amahan ani kanako. Maingon nga ang mga iglesia ani kang Kristo ug si Kristo ana sa iglesia. Unsa man ang ato ang pag-analisa or pag-interpret ani mga kaigsuonan? Well, isa lang mga kaigsuonan. Kitang tanan nagtuo man gyud ta mga kaigsuonan nga isa ra gyud ang Dios. Tama, bisag asa mga kaigsuonan. Pero diha sa pagsabot, sa pag-analisa, diha na managlahi mga kaigsuonan pag-interpret. So ingani mga kaigsuonan, the problem is kita na ibalo mga kaigsuonan nga si Kristo nag-ingon gyud ang iyang ulo mao ang amahan. Tama? Ug si Kristo mao ang ulo sa iglesia. So simple lang mga kaigsuonan ang atong pag-analisa ug ang ato ang pagsabot ani. Kay kung imong ibulag mga kaigsuonan ang ulo ug ang lawas, diha gyud ang conflict mga kaigsuonan. Diha gyud ang problema. Kung imong ibulag ang lawas, ibulag nimong ulo. Subot pasabot wala na nimo gisumpay diha sa lawas. Kundi gilahi nimo. So diha magsulod mga kaigsuonan ang kalibog. Diha magsulod mga kaigsuonan ang maling pag-interpretar. O
diha na mo sulod mga kaigsunan nga ay lahi lagi ang amahan kay tan-awa si Kristo na ara sa ubos niya ang tingog na sa langit. Nay nagtingog dito, so katong nagtingog dito mao gyud tong amahan. Klaro kaayo nga si Kristo naa sa ubos kunya ang amahan nagtingog dito sa langit, pero walay lawas nga makita, tingog lang. The question is, porkit ba na natingog dito sa taas, lahi na ang amahan? Porkit ba nga na si Kristo sa baba, lahi po ang amahan? Now, balik ta sa pangutana mga kaigsunan, ayaw ibulag. Kaya siya rin ibulag ni mga kaigsunan ng ulo sa ang lawas. Mga naiingon na hugay na, diha gyud mo conflict, diha ang problema. Kaya mo resulta gyud na mga kaigsunan nga lahi na ang amahan ug lahi na si Kristo. Pero kung imo nang ibuo mga kaigsunan, imong ipag-uban ba ang ulo ug lawas, so ang counting gyud ana mga kaigsunan, isa ra gyud. Example mga kaigsunan, ang lawas kung walay ulo, kung sa resulta sa tinawahanon mga kaigsunan, kanang imong lawas kuhaan kag ulo, unsa may tabo nimo, di ba patay ka? Di ba? Ingana po na mga kaigsunan ang amahan, ang Diyos. Si Kristo nag-ingon mga kaigsunan, ang iyang ulo mao ang amahan. Sa iglesia mga kaigsunan, ang gitawag nga ulo sa iglesia si Kristo. So kung tanaw nato mga kaigsunan, ulo nga mo si Kristo ug ang iglesia mao ang lawas, kinahanglan magkakuyog gyud na. Kay kung imo nang ibulag mga kaigsunan, problema gyud na mga kaigsunan, mo conflict gyud. Ingana pud mga kaigsunan, ang amahan ug si Kristo kinahanglan dili magbulag. Aron isa ang kwenta nila. So tama nang diya mga kaigsunan sa John 30. Ang nag-ingon si Kristo diya, ako ug ang amahan usara. Nganong himuon nimo mga kaigsunan nga persona? Nganong himuon nimo nga physical ang Dios? Sabtan nato mga kaigsunan nga ang dahilan gyud nganong managlahi ang interpretasyon, nganong nga moingon kita nga lahi lagi ang amahan, lahi lagi ang anak, pero usara sila og di ba kabantay mo ana mga kaigsunan nga mga explanation sa uban. Managlahi lawas pero isa ra ang pagbulutan. So mali mga kaigsunan. Unang mali mga kaigsunan, tanaw, isa ang anak, isa ang espiritu, isa ang amahan. So kaning tanan dunay mga lawas ni sa mao na ang bilib sa uban, pero ang kwenta nila ng tulo isa. So nakita ninyo mga kaigsunan ang sayo, ang Dios. Kita na side mga kaigsunan, ang Dios espiritu, walay lawas, walay unod, walay buko, kundi espiritu. Dili siya mahikap. Nganong naingana man mga kaigsunan, okay gibulag man nimo ang ulo, ang lawas. Pero kung imo nang iusa mga kaigsunan, isa ra gyud ang kwenta. So tama ang giingon ni Kristo, ako kang amahan usara. Ingana mga kaigsunan ang atong explanation may tungod sa isa ka Dios. So God bless ka natong tanan.